no? Ano po ba ang prostate? Explain po natin ano po ba itong prostate and ano po ba ang function nito sa sistema po ng isang lalaki? Go ahead po. Okay. Okay. Lalaki lang po ang may prostate gland. Dahil yan po ang valvula or sphincter ng pantog ng lalaki. Pangalawa, dyan din ang parang repository or gawaan ng katas ng similya ng lalaki. So yan ang nagbubukas sarado ng pantog, yan din na nagbibigay ng, ulitin ko, katas ng similya ng lalaki. Yun po. Katas ng similya ng lalaki. Dok, very brief sumagot. Medyo, kung ako po ay first time kong maririnig, hindi ko po maiintindihan yung sinabi po ninyo na katas ng similya ng lalaki. Ano pong ibig sabihin nun for ordinary Filipino people po? Okay. Pagka kasi mag-i-ejaculate o lalabasan na ang lalaki para mag-deliver ng sperm sa during marital contact or sexual contact, kailangan po may katas or may lubricant yung sperm. Doon po pinoproduce sa prostate po iyon. So, pipiga po ang prostate para mailabas po yung katas na iyon, yung katas ng similya para ma-deliver dun sa kapartner niyang babae. Okay? Pangalawa, kasi laki siya ng kastanyas po kung bibigyan natin ng reference. Pinapaligiran po niya yung tubo o yung daluyan ng ihi mula sa pantog, nagbubukas sarado po siya para i-control or hayaan na bumukaka para dumaan ang ihi mula sa pantog. So yun po ang pinaka-pangkaraniwan o napaka-importanting function niya sa lalaki. Ayun, and napaka-importante talaga. Okay. So Miss Annie, importante talaga sa mga lalaki yan. Sige, Miss Annie, your turn to ask your question po. Thank you very much, Attorney Dot. Ngayon, Attorney, pag-usapan na natin, ano yung karaniwang prostate diseases? Yung mga prostate diseases, lalo na sa mga Pilipino, kalalakihang Pilipino. Sabi nga ni Attorney Dot, when you had your discussion there, maraming mga attendees. Ayan. Kasi, marami ako nakakausap, Attorney Dot. May mga, laging nirereklamo sila, nagkaroon ako ng prostate disease. Nagkaroon ako ng prostate cancer. Okay. Marami ba talaga ito sa mga Pilipino? Go ahead po, Doc Bautista. Ang tatlong pinakapangkaraniwan na sakit na dinadaing o pinupunta sa aming clinic, ang pinakapangkaraniwan is yung benign prostate enlargement o yung tinatawag na BPH. Sa kaalaman ninyong lahat ng lalaki pag tumungtong ng 50 anyos pataas, dahan-dahan palaki ng palaki ang prostate. Tandaan nyo kanina sinabi ko na valvula siya ng pantog ng lalaki. At dahan-dahan din babarahin niya o pahihirapan yung paglabas ng ihi. So yan po ang lahat ng lalaki, bar none, lalaki ang prostate. Pero hindi naman lahat, ganun kabilis din ang pagbabara o pagsasakal ng daluyan ng ihi. Okay. Pangalawa, ang isang pangkaraniwang naapektuhan ng prostate, yung tinatawag na prostatitis. Ang ibig sabihin nun, may infection o namamaga ang prostate na nagkakaroon sila ng halos kaparehong symptoms ng benign prostate enlargement. And lastly, ito yung thankfully rare naman, mga 5 to 10% of all diseases of the prostate or problema sa prostate, yun prostate cancer. Okay? So yun po ang tatlo. Ulitin ko, benign prostate enlargement, number 2 yung prostatitis, and number 3 prostate cancer. You may mention a while ago na, Attorney Dot, itanong ko lang, kapag tumungtong, makinig yung mga kalalakihan, kapag tumungtong ka sa edad na 50, palaki na ang prostata mo. Doc, quickly, pag sinabi mong 50 years, are you referring dito sa lahat ng mga kalalakihan? Yeah, dahil at age 50, sa 50 anyos pataas, nagkakaroon ng hormonal imbalance ang kalalakihan. Nababawasan ang testosterone nila,
Kaya naman ang nangyayari, nagkakaroon na rin ng dahan-dahan na enlargement ng prostate. Kaya naman, dahan-dahan din ang nagiging simptomas. Hindi naman biglaan ito. So, pagdating ng 50 anyos, dyan na tayo dapat maging conscious at maging aware sa mga prostate diseases. So, take note doon sa mga kalalakihan. 50 pa lang, ha? Sa edad na 50. Attorney Dot, inote natin yan doon sa mga nakikinig at nanonood. Okay. Attorney, ibalik ko sa inyo po si Doc Bautista para sa inyo pong mga karagdagang katanungan. Yes, Miss Annie, thank you very much. Nasabi po kanina ni Doc Bautista na merong parang 3 pwedeng maging problema, no, sa prostate ng mga kalalakihan. Doc, ang gusto ko pong itanong ngayon, dun po sa mga sinabi po ninyo na possible na prostate diseases, ano po doon ang pinakamahirap po gamutin or talagang dapat maiwasan at bakit po? Go ahead po, Doc. Okay. Yung benign prostate enlargement, may mga ibang lalaki kasi na mabilis or mas maaga sila nagbabara ang daluyan ng ihi. Pag hindi ito naiayos, napaggamot o na-identify, napupunta po sa surgical intervention yan para lumuwag at gumanda ang pag-ihi nila. So, yun po ang isa sa pinakapangkarina na nabanggit ko kanina na una. Doon naman sa pangalawa, yung tinatawag natin prostate cancer. Tulad ng lahat ng klaseng cancer, pag hindi na-identify, hindi na pa-examine kagad, napabayaan na kumalat o lumaganap, ang kasunod na mangyayari doon ay mapipinsala ang mga ibang laman loob, kakalat yan sa mga buto, at yung simptomas niyan ay magiging matindi para sa pasyente. At minsan, saka pa lang sila pupunta sa mga doktor nila. At dyan napapasok yung napaka-komplikadong paraan na paggagamot yan. So I would say, prostate cancer, dahil kasi life-threatening yan, kaya yan po ang talagang napaka-agresibo kung mapapabayaan at hindi ma-identify na maaga. Naku, Attorney Dot, madami-dami pala itong maapektuhan itong mga Pilipino. Ano po? Imagine, pagtungtong mo ng 50, dapat pala, attorney, maging aware dito yung ating mga kababayan para hindi lumala, Attorney Dot. Yes, Miss Annie. Alam ko, Miss Annie, meron ka pang itatanong. Mamaya ako magpa-follow up question. Go ahead po, Ma'am Annie. Thank you very much, Attorney Dot. And ang susunod na tanong ko, Doc Bautista, ano yung mga symptoms ng prostate disease? At yung symptoms naman ng karaniwan lang, nababaliwala, pero sinyalis na pala yan ng sakit na prostata ng isang lalaki. Okay. Dahil nga nag-uumpisa ang simptomas pagdating ng middle age, papuntang senior age ng kalalakihan. So ang sinasabi, ay naku, yung pag-ihi ko napakadalas na. Matanda na kasi ako eh. So hindi nila akalain, prostate problem pala yun na... Ulitin niyo po yun, Doc. Mahalaga yung binabanggit niya. Pakiulit mo yun. Yung Yes. word na binanggit nyo. Take note. Ano po kayo, mga kasambahay. Attorney, the reason why I want Doc to repeat that because hindi lang po 1, 2, 3, 4 o napakaraming mga humihingi ng tulong dito, mga kasambahay, sa programang ito ni Kuya Daniel Lozon. Yung mga financial assistance dahil nga sa mayroon silang mga ganong klaseng sakit. Pero yung sinasabi ni Doc, ako ay tumatanda na. Kaya yung pag-ihi ko ay minsan madalas o kaya nawawala na. Doc, sabi nyo, sinyalis na yan ng... Sinyalis na yan ng bumabara na o sinasakal na ng prostate yung daluyan ng ihi ng lalaki. Yung sinasabi ng paputol-putol ang ihi, masyadong madalas umihi. Pag tinanong mo, yung lolo ko po, ganito ang problema. Ang sabi niya kasi matanda na ako, tanggap ko na yan eh. Pero hindi niya alam, may lunas yun. May rason yun kung ba't nagkakaganon. At isa na nga dyan yung prostate disease na dapat sana baguhin natin ang attitude na pagka may nagreklamong kamag-anakan natin na ganon, nasa ganong age group, 50 anyos, senior citizen na lalaki na may mga nilireklamong ganon simptomas, siguro kailangan ay kumonsulta tayo para mapag-usapan at mabigyan ng lunas yun. Very good, Attorney.
Magno-note po kayo. Lagi natin sinasabi, na kailangan pagka meron na kayo nakikita dyan na problema, action na agad. Wag nang hintay-hintay pa, di ba? Kasi it will become worse. But anyway, Miss Annie, thank you for your question. Ako naman, ito yung gusto ko pong malaman. Kasi of course, kung ako lalaki, ayoko magkaroon ng prostate problem. Yun namang para sa asawa ko, gusto ko rin siyang bantayan para hindi siya magkaroon ng prostate problem. So, Doc, my question is this. Meron po bang mga bad habits po na maaari po na mag-cause ng pagkakaroon po ng prostate disease ang isang lalaki? And ano po ang mga karaniwang maling paniniwala tungkol po sa sakit na prostata? Ayan. Sige po. Okay. Maliban sa bad habits na pangalawa kong pag-uusapan, yung maling attitude na gusto natin maituwid, na dapat baguhin natin yung pinababayaan natin na tinatanggap na lamang natin na sakit ng matandayan, na hindi na natin dapat ikonsulta yan until naging malala na. So, sana baguhin natin yon, na obserbahan natin, alamin natin bakit nagkakaganon na abnormal ang pag-ihi ng tumatanda natin na kamag-anak o kasama sa bahay. At ito pang medyo on the light, well, I wouldn't say lighter side, no? Dok, bangon ako ng bangon sa gabi. Yan ang nirereklamo sa akin ng mga pasyente ko sa clinic. Halos di na ako makatulog. 5-6 na beses pupunta ako sa toilet. Babangon ako, pati misis ko nagagalit na nga sa akin. Di rin siya makatulog. Tatanungin ko naman yung pasyente, ilang basong tubig ba ang iniinom nyo bago kayo matulog? Dok, proudly pinagmamalak. 2 basong tubig iniinom ko bago matulog. At tuwing bumabangon ako, para umihi, iinom na naman ako ng 1 baso. Alam mo, sasabihin ko po, ito ang gagawin ho natin. Mula ngayon, paglabas yun ng klinik ko, 0, nada. Wala na kayong iinom na tubig bago kayo matulog. Maling-mali po yun. Hindi ko alam kung bakit naging, tawagin na natin urban legend dyan o naging tradisyon na pero sabi ko, tanggalin nyo na rin po yung tubig sa tukador ninyo. Yung kanyang thermos o lalagyan ng tubig sa tukador nyo. Kasi natutukso kayo. Dok, paano yan? Uhaw na uhaw ako pagbangon ko. Alam nyo, pag nakikita nyo yung basong tubig nyo, nauuhaw kayo lalo. It's habit, sabi ko. Tapos, nakabalik na siya pagkatapos ng kita nyo, magiging mahimbing ang tulog nyo. Hindi na kayo babangon para umihi. Pagbalik sa akin next week, naku Dok, sarap ng tulog ko. 1 beses na lang ako mababangon. Dati, 5-6 na beses. Kung 4 na oras na ako matutulog, di halos wala na akong tulog talaga. Lalo na sa edad kong to. Kita nyo, sabi ko, tinigil nyo na ang pag-inom ng tubig. Lifestyle change. Baguhin natin. At kita nyo, hindi nyo na problemahin ang pag-ihi nyo sa gabi. On the other hand, may babalik na pasyente sa akin, Dok, gamot nyo hindi naging effective. Bangon pa rin ako ng bangon sa gabi. Tinanggal nyo na ba yung tubig sa tukador nyo? Hindi pa ho. Tumigil na ba kayo sa pag-inom nyo? Dok, hindi pa ho dahil kasi nakasanayan ko na, hindi ko matanggal ang habit. Kita nyo? Sabi ko sa asawa niya, konting amusement ng konti. Ma'am, pakikuha na po yung tukador, yung tubig niya sa tukador, tago nyo na, ilagay nyo na sa kusina at bantayan nyo. Huwag nyo na siya painumin ng tubig. At ito pa, paglalabas kayo ng bahay, lagi naman traffic dito sa Maynila o saan pa man, huwag na kayong iinom ng tubig. Kasi hindi na kaya ng bladder ninyo hawakan yung ganong kalaking volume ng tubig. Pagdating nyo na lang sa pinaroroonan nyo, saka na lang kayo uminom ng tubig. So yung ganong klaseng simpleng advice, pagbalik Dok, maski sa gamot, mas nakatulong yata ito na binawasan ko yung pag-inom ko ng tubig sa gabi. This is the first time na napakinggan ko po yan. Attorney Dot, I would be very honest, Doc Bautista. Thank you very much. First time na narinig ko yan, na ako naman, babae naman po ako, pero talagang 2 baso yata ng tubig ang naiinom ko. Pero Attorney Dot, babae naman tayo, pero hindi naman ako nagigising ng ganon. Anyway, Attorney, again, ito ang napakagandang payo na binigay sa atin, Doc Bautista. Attorney, tuloy natin ang pagtatanong po. Go ahead, please. Yes, Miss Annie, napakagandang payo po talaga. Although, kasi
I think kaya naging urban legend yan. Marami tayong nakukuha sa Facebook at saka sa kung ano-ano pang mga pinapasa po sa atin sa Viber na kailangan daw uminom ng maraming tubig bago matulog. Maling-mali pala yan. So, kailangan siguro mamaya i-discuss ni Doc kung how many hours before you go to sleep ikaw pwedeng uminom. But before that po, Doc, I would like to ask you this question. Once po, Doc, na ma-diagnose na merong prostate disease po ang isang lalaki, paano po ba ang treatment po nito at gaano po katagal? Go ahead po, Doc. Ang pag-diagnose ho niyan is unang-una a good patient history. Pagpunta ho sa doktor, alamin natin kung abnormal ang pag-ihi niya. Pangalawa, lagi kaming nagre-request ng prostate antigen test, which is a blood test, urinalysis to check for infection, and an ultrasound. Kasi sa ultrasound, makikita malaki ba ang prostate, gaano kalaki ang prostate. Pagka umihi ba siya, may natitirang laman pa ang pantog, maski nakaihi na siya. Yung PSA, napaka-importante po yan, or yung prostate specific antigen test, dahil doon natin malalaman, pag mataas yan, sino ba dyan ang may benign prostate enlargement? Pag mataas ba ang PSA, yan ba ay yung mga pasyente may prostate cancer? So, yun po ang mga basic o pag-umpisa ng screening, diagnosis ng prostate disease. And answering your question po regarding yung water intake, para sa akin, ang advice ko sa mga pasyente, siguro kung kayo ay may problema na sa pag-ihi o sa pantog o sa prostate, siguro uminom na lang kayo isang basong tubig pagkatapos ng hapunan. At kung iinom kayo ng mga meds nyo o yung mga iniinom nyo na regular, siguro kalahating basong tubig pwede na. At wag masyadong malapit sa oras ng pagtulog nyo. Yun po ang simpleng paraan na hindi nila makakalimutan. Ayun. So, very clear, no? Yes, Miss Annie, talagang may relation nga naman yung pag-inom mo ng tubig bago ka matulog. Nagtataka ka pa, bakit ka nagigising? Ang dami mong ininom na tubig bago matulog. But anyway, thank you very much for that response, Doc. And I think that also applies to us. Well, especially for me. Ganun din po ako nararamdaman ko rin minsan na bigla na lang ako nagigising na I want to go to the comfort room. So now I know, better for us to drink after dinner and then tama na. Okay? Miss Annie, ikaw naman Thank you, Attorney Dot. Maraming salamat. Gagayahin ko rin si Attorney Dot. Thank you very much po. Okay, Doc Bautista, eto na tayo. Paano bang maiwasan ang prostate disease? Ang prostate disease kasi is lahat ng lalaki, ulitin ko, bar none, lalaki ang prostate. Okay. Dahan-dahan palaki ng palaki yan, dahan-dahan din nagkakaroon ng simptomas. So, hindi siya talagang may iwasan. Pagdating naman sa prostate cancer, a healthy lifestyle. Ano po ba ibig sabihin nun? It's para naman sa lahat ng klaseng cancer to. Unang-una, avoid stress. Number 2, have a healthy, active lifestyle. Alam niyo na po siguro yon. Move, galaw kayo ng galaw, maglakad, mag-exercise. Pangatlo, eat more green leafy vegetables. Avoid processed meat, processed food, junk food. And they say that, sabi nga nila, ang green tea daw, tomatoes, because tomatoes has lycopene. Green tea, which is talagang traditional naman na yan na may anti-cancer properties. Ano pa ho ba? A healthy, clean living lifestyle. Avoid too much fat in your diet. Alam naman din ho natin yan. Madali ho basahin, madali ho pakinggan na advice, pero ang hirap sundin. Di po ba? So, lagi natin naalalahanin yun. Attorney, talaga naman. Yes. Yung binanggit niya, the number one is you avoid stress. Doc, siguro sa susunod mong pagpunta dito, bigyan nyo na kami ng tip, yung formula, paano mo ma-avoid yan. Parang it's really hard. Siguro, paano yung manage, Doc? Pero Doc, sa susunod na, para babalik ka ulit. Ayan. No, sige, My pleasure. Sige, Miss Attorney Dot, go ahead po sa mga lalalabi nating mga tanong.
Yes, Miss Annie. Well, napakaganda po ng mga advice po sa atin ni Doc and natuto tayo talaga dyan. Doc, before we let you go, kasi wala na po tayong oras, do you have any announcements po or do you have any parang last few words para po sa mga nanonood po sa atin at nakikinig po sa atin? Oh, yeah. Paalala ko lang po, ang closing or take-home message dito ay kung nasa age group po kayo ng prostate disease at with or without may symptoms kayo na mahirap umihi, magpa-blood PSA kayo or prostate specific antigen test at magpa-rectal exam kayo sa doktor ninyo para masigurado na wala kayong prostate problem na magiging malala at mahirapan na tayong gamutin habang maaga. Yun lang po. Okay, 30 Dot. Okay. Ayan. Yes, Okay, inom siya ng tubig. Ang asawa ko Pag nasa matutulog. Amerika pero pagbalik niya, sasabihin ko, blood PSA ka na, Papa. At saka magpa-rectal exam ka na. Okay. Doc, it was really a pleasure to have you this afternoon. We really privilege learned po. a lot My privilege. from you. Tsaka Yes salamat po, po, binigyan niyo and, ako ng pagkakataon na maturuan natin yung public natin tungkol sa prostate. Salamat po. And make sure you will come back. Napaka-importante po yan. Yes. Attorney, And sige po. we are very proud to let you know po na ito pong Serbisyong Bayanihan ay isang educational show din po aside from being a public service show. So anytime that you need us po, Doc, just get in touch po with our executive producer, si Ma'am Dean Apinado. So at this point, we would like to express our sincerest gratitude to Dr. Reginald G. Bautista. He is a urologist under the Department of Surgery of the Capital Medical Center Incorporated. And he is also the president of their Medical Staff Incorporated. Ang galing-galing. Salamat po, Doc! If you liked or learned from this video, please click subscribe.